matapos nating masulyapan ang kagandahan ng mga probinsya at bayan na ating dinaanan hanggang marating natin ang Ilocos Norte. At matapos din nating lakbayin ang mga naggagandahang mga tourist destination ng Ilocos Norte, ngayon naman ay magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay at ginagawang pag-ikot sa North Luzon Loop. Halina at sama-sama nating diskubrihin pa ang mga natatanging kagandahan ng mga probinsya at bayan na ating madadaanan sa ating muling pag-ikot sa North Luzon Loop. At ito ang aming kwento. Good morning, paggas muna tayo. Full tank po, sir. Premium po. Okay, first gas natin ay 359. Good morning, Brad. Good morning. Ano, ready ka na ba sa ating panibagong paglalakbay? Ready. Siyempre, pag ready ka, ready din ako. Alright, let's do it. Update ko nga pala kayo sa kung ilang kilometro na yung nababiyahe natin. Dahil kahapon ay inikot din natin ang Ilocos Norte. Yung update na kilometers natin ngayon ay 645 kilometers na yung ating tinatakbo. Mula Pulilan, Bulacan, yan hanggang dito sa Cagayan. Bale sa gas consumption naman natin, kahapon yung pag-ikot namin sa Ilocos Norte, nagpagas ako ng 100. And then ito yung sumunod na gas natin na nagpagas na tayo dito sa Cagayan at pumalo ng 360 pesos. So yun lahat ang nagiging total ng gas natin simula nung nagbiyahe tayo. Ngayon lang kami napunta ni Brad dito sa Cagayan at masasabi ko na Malaparaiso din pala ang ganda ng lugar na to. Sobrang ganda rin ng mga kabundukan, saka ang dami ding malalawak na palayan dito na makikita ninyo. Inabutan kami ng malakas na ulan dito sa Cagayan. Susot muna kami ng kapote ni Brad. Grabe ang lakas ng ulan. Pero kailangan nating magtuloy-tuloy dahil malayo yung biyaheng gagawin natin. Mahalaga sa amin ang bawat minuto. Kaya dapat tuloy-tuloy lang tayo. Meron din sigurong tayong matadaanan na lugar na wala ng ulan.
Okay na ulit at uminto na yung ulan. Sobrang lakas nung ulan na dinaanan namin kanina. Parang kami mga basang sisiw ni Brad. Yan, sumisikat na ang mainit na araw. Andito na tayo sa Kalugsur, Abulog, Cagayan. Ayan o, nagsisimulan na namang dumilim ang kalangitan. Ayan, nag-start na rin umambon. Maulan yung ating part 2 ng ating North Loop. More on moto vlog ang ating content ngayon. Yung habang sa daan tayo, pinapakita ko lang sa inyo kung nasaan tayo, kung gaano kaganda yung dinadaanan natin. Dahil nga hindi pa natin kabisado yung mga probinsya o yung mga bayan na dadaanan natin. Ayun na, ang malakas na ulan. Ay, binubuhos na naman. Basang sisiw na naman kami ni Brad. Ano Brad? Ingat, madulas ang daan. Ay, meron kami nakita rito na kainan. At daan muna tayo rito. Hindi pa kami nag-aalmusal ni Brad. Dito pa rin yan sa parte ng Cagayan. Mukhang masarap kumain dito. Ayan, kambingan at bulaluhan. Meron din silang pipares, batil patong, pansit gisado at lomi. Alright, dito muna tayo. Okay, natapos namin kumain ni Brad. At sobrang sarap nung pagkain na nakain namin yung bulalo. Highly recommended. Kapag nadaan kayo dito sa kainan na yan, yung kambingan at bulaluhan, yan, dumaan kayo at mag-enjoy kayo sa pagkain. So tinignan ko yung map kanina. Yung mga dadaanan natin, to yung Cagayan, tapos nga yung Apari. Diretso tayo ng Tuguegarao City, Isabela, Santiago, hanggang sa marating natin ng Nueva Vizcaya, pauwi ng Bulacan. Ito, merong sign dito. Basahin muna natin para alam natin kung gaano kalayo yung biyahe natin. Itong Magapit Bridge ay 30 kilometers. And then yung Apari, nadadaanan natin 60 kilometers pa. Tuguegarao 103 kilometers. And then yung Santa Ana 119 kilometers. Ang alam ko lang nadadaanan natin is yung Apari sa Tuguegarao. Ito ang Magapit Suspension Bridge o tinatawag ding the Golden Gate of Cagayan. Ito ay may habang 257 meters na kumukonekta sa silangan at kanlurang bahagi ng Cagayan River na matatagpuan sa bayan ng Lalo, Cagayan. Ang ganda ng tulay, ang laki. Nice. Nakakalula yung laki ng tulay na to. Yung mga bakal sa yung mga istruktura. Ano Brad? Ang taas. Kaliwa na tayo dito. Merong signage na nakasulat Apari, left turn. Yan, para mapuntahan natin yung arko ng Apari. Okay Brad? Okay na. Alrighty. Mukhang malapit na tayo sa arko ng Apari. Brad, Oh, sino yung tricycle na lakit? oo nga eh. Kanina pa ako nakakita ng ganyan. Ano? Tri-jeep. Tri-jeep. Tricycle na jeep ang likod. Ang galing nga eh, no? Pero apat din yung gulong niya. Oo, yun yata yung ano dito, parang tricycle sa Cagayan. Parang jeep. Galing. Eh no, ang dami namin nakikitang ganyan dito. Nakakatuwa. Sa bawat probinsya talaga, no? Merong kakaiba na mapapansin mo eh.
Nice, sa wakas at narating din natin ang arko ng Apari. Ang ganda ng arko nila, pulang-pula. Nice one, Brad, let's go. Ang ganda ng daan dito. Marami yung mga kalsada rito na isang diretsuhan, kaya pwede kang magpabilis. Kailangan lang samahan ng pag-iingat. Ganda rito. Yan, bra, diretso daan. Sige, bra. Malayo pa tayo. Bira mo. Sige. Brad, pagas na tayo. Okay, may Phoenix dito. Dito tayo pag-gas. Magkano ba per liter dito ng premium? 72.88. Mahal ang gas dito. Full tank po, premium. Alright, so 395 pesos ang ating gas ngayon. Andito tayo sa bayan ng Alcala, Cagayan. Yan, 847.5 kilometers na yung ating biyahe. Bukod sa malawak na palayan ang makikita nyo rito sa Cagayan, marami din kaming nakikita rito na malawak na taniman ng mga mais. Siguro ay isa din ito mga mais sa pangunahing produkto ng Cagayan. Okay, andito na tayo sa Tuguegarao City. Pagkatapos ng 8 oras na biyahe wala sa Pagudpod, ay narating na natin ang Tuguegarao. Ayan. Susunod naman na ating papasukin ay Isabela. Napansin lang namin ni Brad dito sa Tuguegarao ay hindi kami makakita ng mga convenience store like 7-Eleven or Ministop, yung pangkaraniwan na hinihintuan ng mga riders kapag gusto nila magpahinga or magkape. Kanina pa kami naghahanap pero wala talaga kaming makita. Gusto sana namin mag-stop over saglit para uminom ng kape or Cobra para magising dahil medyo nakakaramdam na kami ng pagod at antok. Alright, tawid na tayo hanggang marating natin yung pinakadulo. Ayun no, yung Solana, Cagayan. Panoorin nyo lang at pagbasdan yung ating pagtawid dito sa tulay para ma-feel din ninyo na para kayong nandito sa pangalawa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Grabe yung mga bakal na ginamit dito, ang lalaki. Saka maganda yung tulay, ang lalim ng ilog, napakalawak. Tapos maganda rin yung view dito. Matatanaw ninyo yung magandang mga kabundukan na yan, no? Diyan sa parte ng Solana, Cagayan. Napakahaba ng tulay na to, no? Ang sarap sa pakiramdam na dahil sa ating ginagawang moto adventure ay narating natin itong Bunton Bridge. Marahil sa iba ay pangkaraniwan na lang ang pakiramdam kapag dumaraan dito dahil sanay na sila. Pero sa atin na nagmula pa sa malayong lugar at ma-experience mo na makatawid dito, ay kakaibang saya ang mararamdaman mo. Dahil nga itong tulay na ito ay pangalawa sa pinakamahaba dito sa Pilipinas. Ito na yung pinakadulo at papasok na tayo ng Solana, Cagayan. Napakalupit na experience yung pagtawid dito sa napakahabang tulay na ito. Okay, tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakbay at diskubrin pa natin yung magagandang lugar na madadaanan natin. Wow, ang solid ng mga kabundukan na nakikita namin dito. Ang ganda.
Para siyang ano, Chocolate Hills. Ganda. Ang ganda ng daan dito, oh. Dito sa parte ng kalsadang dinadaanan namin. Yan, pwede tayong magbibilis ng konti rito. Ganda ng tanawin. Itong mga bundok na to, parang nakita ko na to sa Nueva Vizcaya nung nagpunta kami ni Brad sa Dupax. Yan, zigzag road na tayo. Wow, ganda ng view, oh. Mala New Zealand yung ganda. Ang daming baka dun sa ibabaw ng burol. Andito na tayo sa Isabela, sa Quezon. Yan, time check 2:46 na ng hapon. At nagbabiyahe na tayo ng 925.8 kilometers. Ang lawak din pala ng mga kabukiran dito, no? Tapos ang gaganda rin ng mga bundukan na nakapalibot. Ayun, sa wakas at nakakita rin kami ng 7-Eleven. Kaya na pa kami naghahanap sa Tugigaraw. Dito lang pala kami makakakita sa Quezon, Isabela. Okay, stop over muna tayo. Tapos na kaming mag-stop over. Nakapagpahinga na din kami. Medyo nakabawi-bawi na ng konti. At yun, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. At time check 3:30 PM. Yan, padilim na. Baka hindi na natin abutan ng maliwanag yung magagandang tanawin. Dahil sa sobrang haba ng biyahe natin, ay kinakapos tayo sa oras ng liwanag. Kailangan ulit nating tumabi para magkapote. Ito pa yung isa sa dahilan kung bakit mas bumabagal yung biyahe namin ni Brad, dahil nga sa pag-ulan. Humihinto kami para magkapote. Okay.
Hoy, lakas na ulan, nakakabasa. Lakas dito. Santo Isabela. Lakas. Mabuhay Rojas Isabela. Ayan guys, nandito na tayo sa Rojas Isabela. Uy, nawalay ulan. Paglabas ng Rojas, wala na ulan. Galing ah. Tingnan niyo naman kung gaano katuyo yung kalsada dito, oh. Tuyong tuyo. Grabe ulan dun. Andito na tayo sa bayan ng Aurora, Isabela. At ito din yung unang pagkakataon na nakapasok at nakita namin ang Isabela. Siguro ay meron ding mga magagandang tourist spot dito. Siguro ay mapupuntahan din natin yan soon sa pagbabalik natin dito. Andito na tayo sa City of Santiago. Time check 5:20 PM. At ang tinatakbo na natin ay 1,000.7 kilometers. Yan. Palubog na din ang araw. At nandito pa rin tayo sa biyahe papuntang Bulacan. Siguradong gabi na tayo makakarating doon. Ganda rin ang tanawin dito sa City of Santiago. Makikita nyo rin yung magandang mga kabundukan. Alright, welcome to Nueva Vizcaya. Yan, andito na tayo sa Nueva Vizcaya. Nalampasan na natin ang Isabela. Dumadaan na tayo sa zigzag road ng Nueva Vizcaya. At ngayon lang ako nakapunta sa parte ng Nueva Vizcaya na to, dahil ito yung pinakadulo na nagtatagpo sa Isabela saka sa Nueva Vizcaya. Andito na tayo sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Time check 6:11 PM. Ayan, at malapit na dumilim. So ayan, tingnan nyo, ganda ng kabundukan, no? Kahit madilim na ay makikita nyo pa rin ang ganda ng Nueva Vizcaya. Nagpagas na ulit kami doon sa gasolinahan. At baka mahirapan na tayong maghanap ng gas station sa Bandaron. So pumalo ng 350 yung gas natin. At ang ating kilometro ngayon ay 1,045. Yan. Nakalagpas na kami sa kurbadang daan ng Santa Fe. Nakalusot na rin tayo sa mga malalaking truck. Ngayon ay dumadaan na tayo sa malulupit na kurbadahan dito sa Karangalan, Nueva Ecija. Kaya nandito na tayo sa probinsya ng Nueva Ecija. 8:50 na ng gabi. Andito na tayo sa kahabaan ng San Jose, Nueva Ecija. Yan, at 9:26 na ng gabi. Nakatulog na kami ng 30 minutes doon sa may gasolinahan, sa may Fuel Star. Grabe, hindi na namin kinaya. Talagang bumabagsak na yung aming mga mata. Kaya nag-power nap muna kami kahit mga 30 minutes. At ngayon, nandito na tayo sa Gapan, Nueva Ecija. Alright, so malapit na tayo sa Bulacan. Yeah boy! Touchdown! Pulilan, Bulacan! Ay! Sa wakas, narating ko na rin ang aking bayan. Alright! Nice one! Yan ang makdo ng Pulilan, Bulacan. Okay, nice one, nice one. Sa wakas, at narating na rin natin ang Pulilan, Bulacan. Touchdown na tayo sa wakas. Thank you Lord. At ang ating final kilometers na inabot mula Pulilan, Bulacan hanggang sa Pagudpod, Ilocos Norte, paikot ng Cagayan, ng Isabela, Tugigaraw hanggang dito sa Pulilan ay inabot ng 1,276.7 kilometers. Oh, grabe.
Imagine, isang biyahe yan namin 1,276 kilometers. Sobrang solid na biyahe, napakalayo, ano? Dito namin naranasan ang iba't ibang klaseng sakit ng katawan. Yung sakit sa bewang, sakit sa puwet, sa likod, sakit sa kamay, sa tuhod. Na-encounter namin ang iba't ibang klaseng panahon. Mainit, ambon, buhos ng ulan, terik ng araw. Ay talaga namang napakasaya ng aming nagawang adventure. At isa sa mga pangarap natin ay ating napagtagumpayan, ha. At nagpapasalamat tayo kay Lord dahil ginabayan tayo at nakauwi tayo ng ligtas dito sa ating Bayang Pulilan, Bulacan. Ito pong aming ginawang napakasolid na adventure ay inaalay po namin para sa inyo. Yan, at hanggang dito na lang po. Tatapusin ko na po ang ating isang malupit na North Loop. Kaya po maraming salamat sa mga sumubaybay sa ating espesyal na moto adventure. Yan. Kaya po lagi tatandaan, keep safe, ride safe, God bless, bye-bye, yahoo, yeah boy. Pagod na si yeah boy, natutulog na ako. Alright, maraming salamat po. Alright, meron tayong nakita rito na subscriber natin. Ayan, sir. Ano po pangalan niyo, sir? Joey po. Joey Motovlog po ako. Ayan, shoutout po kay Sir Joey Motovlog. Ayan, subscribe na po kayo sa kanyang channel. Hello, ma'am. Ano pangalan niyo po? Ayan, shoutout kay Ma'am Maya. Ito pa yung sticker niyo, ma'am. Sir, shoutout. Ano pangalan niyo? Michael. Ayan. Shoutout kay Sir Michael. Eh, sir, ano pangalan niyo? Yan, nagbablog din si Kuya. Ayan, Gido Moto. Ayan, bigyan natin yung sticker, sister. Ma'am, ano po pangalan nyo? Ano pa? Yan, shoutout po kay Ma'am Jean. Yan, mag-ingat po kayo sa biyahe. Ay, picture. Ano po? Sige po, tara po. Yun. Ayun. Sibat na rin kami, ha. Yo. Sige po, sama ba?